Ngayon po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa Inside Preaching the Word of God as it is. Ang layunin po ng programa ito ng Doro Faith Church Pandi ay upang mabasa natin ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Good morning, Sister Betty, Brother Lem. Tayo po'y mag-umpisa sa pamagitan ng pag-awit sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Praise the Lord. Good morning, Sister Jasmine. I-share niyo po yung ating video para maabot po tayo ng iba. Tayo po'y manalangin. Sandali. Pikit po natin ating mga mata. Panginoon, purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng pagpapala. Sa lahat sa pag-iingat, Panginoon, sa amin. Pagdabayan niyo po ang inyong mga anak, lalo na po ang mga nagbibigay ng panahon, Panginoon, sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo sa anumang masama at patnubayan lagi. Gawain niyo po kami ng iyong salita na maunawaan itong mabuti at maisabuhay namin. Purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi po, babasahin ko at sundan po ninyo. Nasa Acts chapter 20 na po tayo. Acts chapter 20, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na tumigil, good morning, Pastor Wilma. Pagkatapos na tumigil ang kaguluhan, pinatawag ni Pablo ang mga alagad at pagkatapos na mapangaralan sila, ay nagpaalam sa kanila at umalis patungo sa Macedonia. Nang malakbay na niya ang mga lupaing ito at mapalakas ang loob nila sa pamagitan ng maraming salita, ay nagtungo siya sa Gresya. Doon ay nanatili siya ng 3 buwan nang siya'y maglalakbay na patungo Syria
nagkaroon ng masamang balak ang mga Hudyo, kaya't ipinasya niyang bumalik na at dumaan sa Macedonia. Siya'y sinamahan ni Sopatro na taga Berea na anak ni Piro, ng mga taga Tesalonica na sina Aristarco at Segundo, ni Gayo na taga Derbe at ni Timoteo, at ng taga Asya na sina Tikiko at Tropimo. Nauna ang mga ito at hinintay kami sa Troas. Ngunit naglakbay kami mula sa Pilipos, pagkaraan ng mga araw ng tinapay na walang pampaalsa, at sa loob ng 5 araw ay dumating kami sa kanila sa Troas, kung saan kami tumigil ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. At may isang binata na ang pangalan ay Eutico na nakaupo sa bintana. Nakatulog siya ng mahimbing samantalang si Pablo ay nagsasalita ng mahaba. At dahil natalo ng antok ay nahulog siya mula sa 2 palapag at siya'y patay na binuhat. Ngunit nanaw si Pablo, dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong mabahala sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At si Pablo ay makapanik at makapagputol-putol na ng tinapay at makakain na. Nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sa sumikat ang araw. Pagkatapos ay umalis na, kanilang dinalang buhay ang binata at lubusan silang naaliw. Ngunit nang nauna kami sa barko, naglakbay kami patungo sa Asos, na mula roon ay binabalak namin isama si Pablo sapagkat gayon ang kanya ipinasya na binalak niyang sa lupa maglakbay. Nang salubungin niya kami sa Asos, siya ay isinama namin at nakarating kami sa Mitilene. Sa paglalakbay namin mula roon, dumating kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chios. Nang sumunod na araw ay tumawid kami patungo sa Samos at nakarating kami sa Mileto ng sumunod na araw. Pinasya ni Pablo na lampasan ang Epeso upang wag na siyang gumugol ng panahon sa Asya sapagkat siya ay nagmamadali na makarating sa Jerusalem, kumari ay sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto ay nagpasuko siya sa Epeso at pinatawag ang matatanda ng iglesia. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo kung paano namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. May luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem, na hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing
Ang mga tanikala at mga kapighatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At ngayon nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking muka. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mapamangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin niyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kasalitaan ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at mapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Hindi ko pinag-imbutan ng pilak o ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay, pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkatapos niya magsalita ay lumuhod siya at nanalangin kasama nilang lahat. At silang lahat ay niyakap si Pablo at siya ay hinagkan. Na ikinalulungkot, higit sa lahat ang salitang sinabi niya na siya hindi na nila makikita pang muli. Pagkatapos ay kanilang inihatid siya sa barko. Purihin po ang Diyos sa salita ng Panginoon. Okay, nandito na po tayo sa Acts chapter 20 na kung saan mapansin natin na si Pablo ay malapit nang bumalik sa Jerusalem. Siya ay nagpapaalam na sa mga kapatiran niya, sa mga taong hinayagan niya ng salita ng Diyos. Dahil nalalaman niya na bumibigat na ang banta sa kanyang buhay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Isa sa makikita nating aral sa kwentong ito ay yung wala ng ibang mas mahalaga pa na dapat malaman ang tao at magawa kundi ang maihayag ang salita ng Diyos bukod sa ano pa mang bagay. Na kahit kapalit ng buhay, good morning Sister Michelle, na kahit maging kapalit ng buhay ang paghahayag ng salita ng Diyos, ay dapat pa rin itong binibigyan ng pansin at panahon na hindi dapat matakot ang isang tao sa paghahayag ng salita ng Diyos.
Kaya nga itinuro ng Panginoon sa atin na ang buhay ng tao ay hindi higit na mahalaga kaysa sa darating na kaharian ng Panginoon, nakasama natin siya sa darating na panahon. Kaya mga kapatid, nawa ay maging mas mahalaga sa atin ang maganap ang kalooban ng Diyos. Sabi dito ni Pablo, hindi mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Masunod lamang niya ang paghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Nihayag niya ito sa marami at itinuturo na gayon din ang dapat na ginagawa ng mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya naman, dito natin makikita na higit pala na dapat talagang pahalagahan ang salita ng Diyos kasi ito lang yung pwedeng magbigay sa atin ng paraan para maligtas, para malayo sa baluktot na pamamahala ng tao sa mundo. Ang mundo po'y ginawa ng Diyos na mabuti para sa lahat. Kaya lang ang tao ang nagpapasama dito. Kaya ang mundo ay maglilipas dahil hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng isang lugar na pasama ng pasama. Ang gusto ng Diyos yung kanyang mga nilikha ay maligtas lahat. Pero sa hindi mabuting bagay, alam natin na darating talaga ang pagkakataon na hindi makakaiwas ang mga tao sa masamang balak ng kapwa niya. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, talagang kahit na ikaw ay walang ginagawang masama, magtataka ka bakit may mga taong galit sa'yo. Ang katotohanan, dahil mabuti ang iyong ginagawa bilang anak ng Diyos, may mga taong hindi ito kayang tanggapin. Hindi kayang tanggapin yung pagpapakabuti. Good morning, Sister Andrea. May mga taong hindi kayang tanggapin yung pagpapakabuti natin. Hindi natin yun maintindihan ng lubos kung bakit kahit wala kang ginagawa sa kapwa mo, ay para bang naiinis sila. Ang dahilan nito mga kapatid kasi ay ginagawa natin yung kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang gusto ng kapwa natin ay yung wag silang mapahiya sa pamamagitan ng pagtupad natin sa salita ng Diyos. Kaya para bang ang ibig sabihin ng mga tao sa paligid ay maging kagaya tayo nila na hindi maaari natin gawin dahil natuklasan na natin ang katotohanan at yun ang nagpalaya sa atin, yun ang nagbigay sa atin ng daan para matuklasan ang kaligtasan lamang sa buhay na ito ay si Jesus. Ang pagsampalataya sa Kanya at sa pamagitan ng pagsampalatayan niyan na yan ay yung masunod natin ng kalooban niya ayon sa Kanyang salita. Kaya wag po kayong magtataka kung tayo'y uusigin ng tao, tayo'y paparatangan ng hindi mabuti kahit na hindi tayo gumagawa ng masama sa kanila. Ganyan ang naranasan ni Jesus Christ. Yan ang naranasan ng mga alagad. At yan din ang mararanasan ng mga anak ng Diyos. Huwag po kayong matatakot sa buhay na ito. Patuloy lang po tayo na maglingkod sa Kanya araw-araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong mananalangin, magbabasa ng salita ng Diyos, magpapalalim
at magpapatotoo sa paligid upang makita sa atin ang imahen ng Panginoong Hesus, yung tunay na kabanalan at image ng Panginoong Hesus. Kagaya ni Pablo, si Pablo ay inuusig maging ng kanyang mga kababayan pa dahil sa kanyang pagsunod kay Jesus Christ. Nung si Pablo ay ang taong umuusig sa mga Kristiyano, natutuwa sa kanya yung mundo na kanyang ginagalawan. Pero nung siya'y sumunod sa Panginoon, nagalit yung mundong ginagalawan niya sa kanya dahil umiba siya ng landas at siya'y lumipat na sa Panginoon. Good morning po, Pastora Tess. Kaya naman, ganyan ang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Maraming naiinis sa kabila ng paggawa mo ng mabuti. Huwag natin pansinin yun. Pansinin natin ay ang ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya patuloy tayong manalangin na tayo samahan, ingatan ng Panginoon. Kapag ang buhay mo, kapatid, sa totoo lang po, kapag ang buhay mo ngayon ay walang kaibahan kaysa sa dati mong buhay, malaking question yon para sa ating pagkatao kung tayo ba talaga ay sa Diyos o hindi. Ang isang batayan, mga kapatid, na ikaw ay nasa Diyos, ay yung naiinis ang mundo sa iyo dahil sa pagsunod mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kapag walang epekto yung mga bagay na yun o walang naiinis sa iyo, kaibigan mo pa ang mundo, natutuwa sila sa iyo dahil sa nakikita nila sa iyo. Parang indikasyon yun, kapatid, na nakablend ka pa rin sa mundo. O hindi ko sinasabing kailangan mong gawin na magalit sa iyong mundo. Hindi po. Ang sinasabi ko ay dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, makikita mo na maraming kokontra sa iyo sa katotohanan. At maging iyong mga kapatid ay magugulat ka na lang bakit hindi sila natutuwa sa iyo. Good morning, Brother Richard Tavis. Pero kapag ang dating ay parang okay ka sa kanila dahil hindi ka nagtutuwid, diyan natin makikita na parang hindi ka kabilang sa kawan at talagang ang kaparehas mo ay yung mga hindi pa rin mananampalataya. Tayo po kasi ng mga anak ng Diyos, tingnan nyo, mapapansin nyo dito sa binasa natin. Nung nangaral si Pablo ay ang haba. Nangaral na siya, natapos na. Sa pangangaral niya, may namatay pa nga sa antok. Pero nabuhay din naman. Para pagkatapos niyang mangaral, kinausap pa rin niya yung mga kapatiran hanggang umaga. Anong ibig sabihin nun? Hindi matapos yung mga bagay na kailangang ihabilin sa mga kapatiran. Napakarami po kasing kailangang ipahayag. Kaya sa tuwing tayo pupunta sa gawain ng Panginoon, huwag tayong maiinip. Natila ba parang napakahaba para sa atin yung 1 oras, 2 oras na magkakasama. Samantalang katotohanan, dapat pagtiyagaan natin kahit mahaba yung usapan o yung pangangaral. Dahil napakarami natin kailangan matuklasan sa buhay na ito. Kapag ang iniaaral ay walang pagtutuwid, natural, hindi matutuwid ang tao.
masakit sa pandinig ang mga salita ng Diyos, ang katotohanan. Hindi ito kayang tutulan ng kahit sino dahil ito'y salita ng Diyos. Kaya ang kaaway, dahil hindi niya kayang tutulan ng salita ng Diyos, ang binabalingan niya ay yung mga naglilingkod. Ginagawa ng kaaway ng masama ang mga lingkod, pero purihin ng Diyos na sa atin ang proteksyon ng banal na Espiritu. Kagaya po ng pangyayari sa isa nating kapatid. Papatotoo ko po sa inyo dahil kailangan nating malaman yung mga ganitong bahagi sa buhay natin. Siya ay naglilingkod sa panahon ngayon, pinipilit niyang maging mabuti ang paglilingkod, maging tunay at bumabawi sa mga bagay na naging kakulangan niya noon. Dahil sa kanyang paglapit sa Panginoon at tuloy-tuloy na paglilingkod, ginawan siya ng Diyos ng hindi mabuti. Siya ay na-aksidente. Pero purihin ang Diyos dahil nandyan ang pag-iingat ng banal na Espiritu. Ganyan po kumilos ang dyablo. Pag tayo gumagawa ng mabuti, kumukontra siya. Kaya kapatid, kung sa buhay mo, parang hindi nagagalit sa iyo ang dyablo, medyo questionable yun. Kasi natural na ang dyablo ay magalit. Good morning po, Sister Elsa. Natural po na ang dyablo ay magalit sa atin dahil dati niya tayong kasama pero ngayon ay umalis tayo sa kanya sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Ang pagsampalataya sa Panginoon ay yung tunay na pagsunod sa kanyang aral. Sa mga bagay na ginagawa natin sa pagsunod natin sa Panginoon, ikinaiinis yun ng kaaway. Kaya ginagawan tayo ng masama. Kaya patuloy tayong magpapanalanginan. Dapat laging magpapalakasan dahil pinahihina ng dyablo ang puso ng mga anak ng Diyos. Lagi tayong magpanalanginan na tayo ingatan at ilayo ng Diyos sa masama. Huwag tayong makakalimot sa mga bagay na ito. Huwag tayong tatamarin. Dahil sa paghingi natin ng basbas ng Diyos, naroon ang pagtitiwala natin sa Kanya na sinasabi natin na kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay para sa atin, na kaya niya tayong iligtas, ingatan at pagpalain. Kapag tayo ay hindi nananalangin o hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpapakita po yan ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang paglapit sa Kanya ay pagpapakita na wala tayong ibang inaasahan kundi ang kapangyarihan niya at hindi ang ating sarili. Pero kung tayo hindi nananalangin, pagpapakita rin yan sa Diyos na tayo walang tiwala at sa sarili lang natin tayo nagtitiwala. Kaya huwag tayo magkukulang mga kapatid sa pagbabasa, pananalangin. Pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Sapat na po yan para tayo ay maprotektahan ng Panginoon. Kaya kung si Pablo man ay pinatay sa kabila ng pagsunod ni Pablo sa Panginoon, ito'y niloob na rin ng Panginoon. Dahil kailangan mangyari sa buhay niya isang halimbawa para sa lahat na talagang kailangan ng tao ay makita ng Diyos na hindi mahalaga ang buhay niya kaysa sa Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga worker ang kailangang magtaya ng buhay para sa Panginoon.
bawat miyembro, bawat tao na naligtas dahil sa pagsampalataya sa Kanya, lahat ng na-born again, dapat nakataya ang buhay mo para maging against sa iyo ang mundo. Makita na talagang ikaw ay hindi kabilang sa mundong ito. Pero kapag ang buhay mo parang hindi nagagalit sa iyo ang paligid dahil wala ka namang ginagawang kabutihan, wala ka rin ginagawang kasamaan, neutral, kakampihan ka ng kaaway, hindi ka na niya gagambalain. Pero kung iwinawaksi mo ang masama at patuloy kang lumilipat sa liwanag, makikita ng dyablo na talagang ayaw na ayaw mo siya. Talagang magbibigay siya ng mga pagbabanta. Pero huwag nga tayo mag-alala, andyan ang Panginoon, andyan ang Banal na Espiritu. Ako'y naniniwala kapag hindi pa natin oras, ay hindi pa. Pero pagka oras na sinabi na ng Panginoon, yun na, wala na tayong magagawa doon. Sabi nga ng Biblia, meron bang taong kayang magdugtong ng kahit isang oras sa kanyang buhay? Wala. Ang bawat buhay ng tao ay hawak ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na magpabaya tayo sa buhay na ito. Kundi kailangan nating ingatan pa rin at kailangan pa rin nating patuloy na ipakita sa Diyos na tayo umaasa sa Kanya. Okay mga kapatid, patuloy tayo sa paglilingkod, patuloy tayo sa pagbabasa. Huwag niyong babaguhin ang inyong mga damdamin, ang inyong mga pananalangin, ang inyong mga pagsunod sa Panginoon. Kailangan ang mamayani sa buhay natin ay ang katotohanan, hindi ang mga baluktot na mga aral ng sanlibutan. Suriin natin yung mga nangangaral, yan ang sabi ng Biblia, para malaman mo kung ang isang mangangaral ay sa Diyos, kailangan mong suriin ang kanyang spirito. Hindi sa basta nakakakita tayo ng mabuting kilos, ay sa Diyos na. Ito'y makikita kung ano ang ipinangangaral ng taong ito o ng kahit sino man. Kapag ang pangaral ay nagko-compromise para sa mga bagay na gagawin mo para sa mundo, ito'y hindi sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay totally rejection of lies. Good morning po, Pastor Gailey. Ang pagsunod sa Panginoon ay yung lubos na paglayo sa kasamaan, hindi nagko-compromise sa salita ng Diyos. Ang compromise ay yung mga bagay na pinalulusot sa salita ng Diyos. Hindi po maaaring ganon. Yun ay mag-i-indicate na hindi tayo kakampi ng Diyos, kundi kaaway tayo ng Panginoon. Hindi porkit mabuti ang isang bagay, ito'y kapakipakinabang. Hindi porkit parang kapakipakinabang ang isang bagay, ay mabuti naman ito sa mata ng Diyos. Kailangan po 100% ang bagay na ginagawa natin ay nakaayon lang sa aral ng Panginoon. Tandaan natin, ang hindi nananahan sa aral ng Panginoong Hesus, hindi sasama ng Ama at ng Anak. Ngunit ang sumusunod sa aral ng Panginoong Hesus, sasama ng Ama at ng Anak. Purihin po ang Panginoon, samahan niyo po ako sa panalangin. At mamayang hapon po, patuloy tayong mag-encourage na may sumama sa atin. Panibagong taon na po ito. Nawa ay dagdagan na natin ng oras po natin sa paglilingkod. Palapit ng palapit ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Huwag tayong magsasawa. Patuloy po tayo. Dahil po yung manalangin.
Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa mga sumusubaybay sa programang ito na hindi nagsasawang makinig ng inyong salita kagaya ng pangangaral ni Pablo na kahit mahaba ang kanyang pangangaral, ito'y tinatanggap ng inyong mga anak dahil naroon ang katotohanan. Nawa Panginoon, dalangin ko po na ang puso, ang isip, ang buong pagkatao ng iyong mga anak na sa tuwing maririnig ang iyong salita ay bigyan ng panahon na mapakinggan at maisabuhay ang mga salita mo. Maraming pong salamat. Ingatan niyo po ang mga maghahanap buhay, ang mga gagawa, Panginoon, ng mga bagay ayon sa kalooban mo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Ilayo niyo po sa masama lahat ng inyong mga anak. Kami, Panginoon, na mga naglilingkod sa inyo, ilayo niyo po kami sa gawa ng kaaway. Nire-rebuke namin ang gawa ng dyablo sa buhay namin. In Jesus' mighty name. Tulungan niyo po ang inyong mga anak. Tubahin niyo po kami. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa lahat. Palahin po tayong lahat ng Panginoon.